Karamihan naman sa mga gustong makaiwas sa traffic, suki pa rin ng MRT. At sa unang bahagi ng ating special commuter series, inalam ko mismo kung gaano kalala ang estado ng MRT at kung tinutugunan nga ba ito ng gobyerno. Kumbaga sa pelikula, palasak at nakasasawa na ang paulit-ulit na pang-horror na tema ng MRT. Pero blockbuster pa rin ang pila dahil no choice ang marami. Tulad ng financial analyst na si Jennifer Tan, isang dekada ng suki ng MRT na sinabayan ko papasok sa opisina isang umaga. Ayan. Kasi nag-error po eh. Nangyari talaga siya. So, kailangan mo bang pa-check doon. Tapos, so minsan pag po nandiyan na yung train, hindi ka nakakasakay dahil dun sa error na yon. So, nag-skip ako. So, nag-aano ako ng time. So, kakain na naman siya ng 10 to 15. At wait pa more sa pag-aabang naman ng tren. Di tulad sa ibang bansa kung saan madaling sundan ang schedule ng pagdating at pag-alis ng mga biyahe. Dati po, nung nag-MRT ako, kaya siya ng 15 minutes. So, parang bumagal. Tsaka ang tagal ng nila alis. Habang nasa standing room only na bagon, ipinaliwanag niya sa aking mas tipid pa rin sa oras ang MRT kaysa mag-bus sa EDSA. Huwag lang masiraan ang tren. Nito Oktubre lang umakyat sa 168 minutes ang total delay na naranasan ng mga pasahero. Mas marami kumpara noong Enero. Mas marami rin ang pagkakataong nagpababa ng pasahero dahil sa mga aberyang tumagal ng mahigit 10 minuto. Pero huwag magtaka dahil dumami rin ang mga pasahero ngayong Oktubre kumpara noong Enero ng mahigit 2 milyon. Gumawa si Secretary Nakato sa number 1. Directed the consultancy group to conduct periodic and systematic review of the performance of all contractors. The Secretary also created Performance Review Committee composed of experienced and senior engineers in the railway industry. May mga bagong-bago na pero para mapatakbo, hinihintay pa ang no-order na raw na power at ancillary supply ng MRT. Dapat madaliin yan dahil kailangan sabayan ang bumibilis na pag-arangkada ng ating ekonomiya na nagre-resulta ng lalong pagdami ng mga nagtatrabaho lalo sa mga sentro ng negosyo. Kung hindi, mapipigilan ang potensyal sa mas malawak pa sanang pag-unlad. Malaking factor yung public transportation system natin, yung efficiency niya, no? At saka yung pagiging comprehensive or extensive niya para doon sa sinasabi nating efficiency at saka yung effectiveness ng workforce mo. Kasi nga, nauubos yung oras natin sa daan eh. Diba? So ang gusto natin is ma-reduce natin yung travel time natin. Habang wala yan, ang mga tulad ni Jennifer muna ang mag-a-adjust sa oras ng lakad. Umaasang ang mga susunod na hakbang sa pag-aayos ng train system sa bansa ay maghahatid sa wakas ng magandang kalidad ng trabaho at buhay para sa kanya at kanyang pamilya.